Ang Ginoo maanaa kaninyo, manausap kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ko ikaw, o Ginoo. Si Jesus misugilo niining sambingaya ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tawo nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagka alas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, "Trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol." Ug nangadto sila. Unya sa pagka alas 12 ug sa pagka alas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mag alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw?" Sila nanubag, "Kay wala may patrabaho kanamo." Ug miingon siya kanila, "Kung mao kana, trabaho usab kamo dito sa akong parasan." Sa pagkasahumsum na, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, "Tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho." Ang mga tawo nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagut-but sila batok sa agalon. Miingon sila, "Kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras. Samtang kami, nagtrabaho sa tibuok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo." Ang agalon mitubag sa usa kanila, "Migo, pamati. Wala ako maglimbong kanimo. Kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Maoy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Una sila ka bahinuon kay ako manggihatagon man?" O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Busa kadtong naulahi, mahiuna, ug kadtong nahiuna, maulahi." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Daghan kaayong mga nindot nga punto sa atong mga pagbasa, sa atong gibasa sa Salmo o sa Ebanghelyo. Kabantay mo? No? Daghan kay nindot nga punto. Usalay akong natandugan samtang naminaw ko nga gibasa kining mga tekstuha nga mura mag ako mo giigo sa mga pagbasa. Kanibang bahin sa Pangulo. Kisay Pangulo din his parokya? Pare, Okay. Kisay Pangulo din his barangay? kapitan, Kinsay Pangulo sa munisipyo? mayor, Kinsay Pangulo sa probinsya? gobernador, Kinsay Pangulo sa Pilipinas? presidente, Kana. Kinsay Pangulo sa inyong balay? amahan, agamahan, Ginikanan. Kinsay Pangulo sa inyong opisina? Kinsay Pangulo sa kumpanya? Kinsay Pangulo sa... Sige na lang, ay na lang na kay bati kayo. So mo na,
Ang Pangulo mo'y gisentro. Sa unang pagbasa, gikalagutan sa Ginoo ang mga pangulo sa Israel. Kay imbis ilang pakanon ang ilang mga karnero, sila naman noon mo'y nitambok, kay ilang gikaon ang mga karnero. Wa nila pakana, pasagda nilang magkatibulaag, nya kinsa tumutambok, ilang ihawon, nya ilang kanon, aporte nilang tambuka. Dinhis parokya, kinsa may nitambok, ang sakristan o ang pare? Paita ni igo lagi ko mabitang niingon ko. mabitang nasakitan ko kay ako mano ni dako ang tiyan ako mga sakristan nipis kay tiyan. Ay tanaw wala ko mga sakristan, nilingin ang mga naong oy, pag-anhi ana dinhi, kaga lang mga naong ana, murag yung mga adik. Pero karon tanawa di ba, tambok nga adik. Na adik kaon. Oy, taka labog sulti da, wag yun mo observe. Nawa di ba gaangay na ang tiyan ako sa akong driver. Mao na ingon ang Ginoo, ilisan ta mo. Ako na'y mangunay og bantay sa akong mga karnero kay imbis nga kamoy akong gipiyalan, inyo manong gipatay akong mga karnero, paninglan ta mo ani. Ako na'y mobantay. Mao nang gipadala niya si Kristo. Si Kristo na gyud mo'y nagbantay sa katawhan. Siya na giniari dire. Nya unsa may nahitabo pag-abot ni Kristo? Mas hayahay ang nagsunod niya kay kaniya. Nabi tayo giingon sa ato karon nga common gini ha, common ni nga atong mahibaw-an. Gani mao kuno ni rason hearsay nganong naay pandemic na COVID-19 na mga kuan ni ba mao ni ang mga gitawag nato ni Reverend pa fake news. Pero may sa tingaling mention nun, bahalag fake, basig news sa diay. Nga kini kunong pandemic, usa kuno ni ka-aksyon sa mga taong naningkamot nga muus-us ang population. Kay daghan ro mga tao, labi na ang mga powerful people, wealthiest people, naghuna-huna nga the world is overpopulated. Overpopulated. Saman? Agree? Disagree? Ako, bahalag patyon ko. Ang akong stand mao gini, the world is over-corrupted, not over-populated. Usbon ako ha? The world is over-corrupted, not over-populated. Ngayon sa man nato na pag-justify, kanus ata mahibaw nga naay corruption, sayon na kayo. Purting sayo na. Ang saon man, kung ang madato og mahayahay ang Pangulo na gani, unya ang iyang mga sakop nag-ilaid sa kalisod, kana naanay korupsyon diha. Usbon ako ha, kung ang mahayahay ang leader o ang Pangulo na gani, mo'y hayahay kay kinabuhi niya ang iyang mga sakop nag-ilaid sa kalisod, kana naay korupsyon. Saman, agree? Disagree? Agree. Mao na. Sayon na kayo. Tanawas inyong balay, kinsa may hayahay, ang ginikanan o ang anak? Sige. O ang anak mo'y hayahay, congratulations. Wa mo'y korupsyon sa inyong pamilya. Kinsa may mas hayahay, ang tag-iyas balay o ang mga maid? Sige, tubag. Ang tag-iyas balay, ana ay korupsyon. Kinsa may hayahay sa parokya, ang pare o ang mga worker? Ang naay korupsyon. Naay korupsyon. Kinsa may hayahay din sa barangay, ang kapitan o ang mga constituents? Aro mapatay mo diya. Kinsa may hayahay, ang mga tao sa munisipyo o ang mayor? Sige, bahala mo diya. Kinsa may hayahay sa Pilipinas, ang presidente o ang iyang mga kabinete o ang mga Pilipinos? Kung muhayahay na ang leader na ay korupsyon, tanawa si Kristo nga nahimong good shepherd nga mao'y gihisgutan sa atong tubag sa Salmo.
magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Unsa may gibuhat ni Kristo to prove nga siya maayong magbalantay, nagpuyo sa kakabos, nagpuyo sa kaputli, nagpuyo sa pagkamasinugtanon. Maubitang nagilti ko, kay kaming mga pari, kami mo ay mga sumusunod ni Kristo. Kami ang magpruiba sa kalibutan, gikan sa Santo Papa, hangtod sa dikon. Kanibang niya sa kong loyo. Kami mo'y mo-pruiba sa kalibutan nga magbalantay kanato ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanato. Nga ang tanan untang nasakop sa simbahang Katoliko, mubati nga way nagkulang kanako. Di ka ko magilti, ani? I-apel ko na lang ning ordinahanan. Wa ba'y nagmakulang karon dinhi sa atong parokya? Sige, sugdi lang diri aning nagsigig kuyog nako dinhi sa parokya. Naa ba'y nagkulang nila o wa? Tubag. Og maunay akong guilty. Guilt. Kay nga naman, daghan kayong kuwang nila. Giunsa man sad nako pagpaningkamot aron dili intawon ko ma-over corrupted. Naningkamot ko nga kung dunay kuwang nila, kinahanglan duna say kuwang nako. Haron angay mi. Di man jud ko katubag sa tanan nilang paghinahanglan, at least angay mi. May untag pariha ramig madawat, pariha ramig allowance, pariha ramig share sa kolekta. Mo na akong gipaningkamutan. Susiha og tinuod ba? Ug di kay tinuod ay mog saba-saba. Ay gabaan mo. Na siya. Kani Reverend Leo Lo Archie, ordinahanan man ni karong September 17. Hopefully, God willing, mapari na ni siya ika hapon sa September 17. Ako pag-ordain ako, nakita na ako kay pobre man ko pagkatao, pag-ordain ako, nagsalig ko og misalig ko sa simbahan. Nga mo'y mugasto sa akong ordination. Daghan kay gastuanan ng ordination, labi na gining pagpakaon sa mga tao mutambong sa among ordination, sa kantamisa. Daghan man kay na mutambong niya, amo man ang pakanon kay di man sad magdag pagkaon ng kasagaran. So among pakanon niya, pobre man mi. Di magsalig mi sa contribution, financial contribution. Muna bitang sikog announce nyo din kinsay ganahan mo contribute ngadtong Reverend Leo sa iyang panginahanglan financial, ihatag dayon niya aron mo malangit. Ang naay kahatag nga di mo contribute, purgatorio. Ang muhatag malangit. Ug unsa may akong gibati sa dihang nahuman ang akong mga kantamisa nga nakapakaon ko sa mga tao. Sa dihang nahuman ang akong pagtuon sa seminaryo nga migasto kog sobra sa 1 milyon. Ang akong gibati, ang simbahan maoy nagsupply kanako sa akong gikinahanglan. Wa sad ko'y katungod nga maningkamot pag-supply sa akong gikinahanglan. Ang simbahan maoy mo supply nako. Kay gikas pagka-seminarista nako, hangtod na pari ko, hangtod karon, ang simbahan may gasupply nako, meaning ang katauhan sa Dios. Nya nganong maningkamot pa man ko pagtigom aning kolekta, pagsud aning akong bulsa og daghan kay kwarta for my future. Nga naa man ang simbahan nga nag-secure nako, nga nagbantay nako. Ang ako na lang sang buhaton, ako na lang say mo secured sa mga taong gipiyal sa simbahan nako. Mao na akong paningkamot, ambot og natuman ba, way siguro. Pero di biya ni sayon, mao na kaming mga pare, pangulo sa simbahan, aron maliwat ni Kristo, do nami tulo ka basic evangelical counsels nga gi-embrace. Unsa man 3 evangelical counsels nga among gi-embrace? Poverty, chastity, and obedience. Guilty ko to some of this from time to time. Pero ang akong effort na ako diha ni invest. Ngano man kung dili ko mo practice og poverty, ma-over corrupted ding parokyaha.
Mangurakot yun ko. Kay magdato man. Mabutan ako ng balik-balikon, ganahan, ragyod ko atong multicab nga magsigig aso ang lubot inigdagan. Sa diha pa kus prison ministry. Karon gipugos ko ninyo padaan ng inuba, giagwanta ginanakog maay. Labi na gyud inyo nang ipada igbalhin ako, agwantahon ko gyud na. Haron doon ako'y sense of poverty, meaning ako nang dadon with the sense di gid na ako. Sa dihang natumbahan og motor ang atong inuba, dito sa gaparking ko gamisa kog usa ka kapilya, natumba ang motor, perti pagkalumpingas dong, ang driver sige pangus mo perti niyang guula kay nalumping. Ako sige ra kog katawa, may nang lumping kay aron mura tag kubre. Tuom ka na malumping, may lana kay dili pare mo nalumping. Di ba? Sakay lang yapon, guol nimo anang bag-iran, ay guol di. Pasayloan ang nakabag-i doy, gastuin ang iyang kuan, gastuin sa nang imo, pari bitaw ka. Kiglalis pagi kadasdan, aron mo traffic lang. Di ba? Ikaduha, chastity. Di mi magminyo, di sad mi manghikap. Kay kung di mi mubuhat ana, ma-over sexual exploitation yun ang mga parishioners. Ako kay laki man ko, mamili yun ko diyan mga nindot. Birahan ko dayon. Kung sagdi kay ko tantong laki, patay sa Kristan. Imbis insinso, patay. Ikatulo, obedience. Og dili ko mag-practice og obedience, basta yun. I will be lording over my sheep. Ako gyud maghari-hari dinhi. Di gyud ko mo konsulta sa Parish Pastoral Council, Parish Finance Council. Ako'y mo desisyon. Di ko mangonsulta nila. Akong pagbuot tanan. Ana. Sige, hilom na mo. O na, iampo na to sa Reverend Leo, iampo sad ko, ilampo ming tanang mga kaparian nga maliwat unta miniining nagpatrabaho sa parasan. Dili siya concerned about money. Ang iyang concern, nakatrabaho ba kaha ang tanan? Makakaon ba kaha ang tanan? Wa ba kahay mo standby nga mga tao nya way kaon, motugikag sa yus buntag hangtod sa late afternoon, sige gid siyang suroy kay pakanon ganiyang tanan. Dili unta mi moliwat sa workers nga nag-unag trabaho nga purti gyud ka sentro sa sweldo. Ang kwarta gyud gitan-aw, mangumparar gyud tungod sa kwarta, magkuntis gyud tungod sa kwarta. Ang agalon, grabe kayo. Way pakialam sa kwarta. Ang iyang pakialam, nakakaon ba ka, nagamit ba ka nako ang kwarta aron makakaon ang way kaon. Aron matuman, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Seryoso no? Nindog ta.